Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga minamahal kong kapatid, tayo nasa ika-17 linggo sa karaniwang panahon. At upang tayo'y mas maging marapat gumanap sa ating pagdiriwang, aminin muna natin ang ating mga kasalanan. Tayo pong lahat inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyong mga kapatid, na lubha ako ng kasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoon ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi maidarangal at hindi magiging banal ang sino mang sa iyo'y napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakambit na namin sa makalangit mong pagpapala. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, namagitan si Abraham para sa Sodoma at Gomora. Dahil dito, nangako ang Panginoon na hindi lilipunin ang mga lungsod kung may matatagpuan 10 matuwid roon. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Genesis. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon, katakot-takot na ang sumbong sa akin laban sa Sodoma at Gomora, at napakalaki ng kanilang kasalanan. Paroroon ako at aalamin ko kung ito'y totoo. Umalis nga ang mga lalaki at nagpunta sa Sodoma, ngunit nanatili ang Panginoon sa tabi ni Abraham. Itinanong ni Abraham, lilipulin po ba ninyo ang lahat ng tao? May kasalanan man o wala? Sakaling may 50 matuwid sa lungsod, wawasakin po ba ninyo iyon? Hindi ba ninyo patatawarin ang lungsod dahil sa 50 iyon? Naniniwala akong hindi ninyo idaramay ang mabubuti. Hindi ninyo gagawin iyon sapagkat kung ganito ang mangyayari, parehong magdurusa ang masama at mabuti. Hindi ito mangyayari, makatarungang ang hukom ng buong daigdig. At tumugon ang Panginoon, hindi ko ipapahamak ang lungsod dahil sa 50 matuwid. Ipagpaumanhin po ninyo ang aking kapangahasan, wika ni Abraham. Wala po akong karapatang magsalita sa inyo, pagkat alabok lamang ako. Kung wala pong 50 at 45 lamang ang matuwid, wawasakin ba ninyo ang lungsod? Hindi ko wawasakin dahil sa 45 iyon. Tugon ng Panginoon. Nagtanong na muli si Abraham kung 40 lamang. Hindi ko wawasakin ang lungsod dahil sa 40 iyon. Tugon sa kanya, huwag sana kayong magagalit, magtatanong pa po sa akin. Kung 30 lamang ang taong matuwid doon, hindi rin ninyo wawasakin. Sinagot niya, hindi ko wawasakin ang lungsod dahil sa 30 iyon. Sinabi pa ni Abraham, kung mangangahas po ulit ako, kung 20 lamang ang matuwid na naroroon, hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod dahil sa 20 iyon. Muling tugon sa kanya, sa katapusay sinabi ni Abraham, ito na po lamang ang itatanong ko. Kung 10 lamang ang matuwid na naroroon, hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod dahil sa 10 iyon. Tugon ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, noon ako'y ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Tayo pa lahat, noon ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Ako poon, buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin ang gap. Sa harap ng iyong templo ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kero, pupurihin ang iyong ngal. Noon ako'y tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ikay tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong ay lumakas agad ako. Noon ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap.
Kung ang Diyos mang Panginoon ay dakila at mataas, hindi niya nililimot ang aba at mahirap. Pumublima'y kita niya yaong hambong at pasikat. Kahit ako'y nababatbat ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Kung ako ay tumawag, tumoy aking tinanggap. Nahandang harapin mo ang pupusok kong kaaway, likas mo sa piling mo, sa lakas na iyong glay. Yaong mga pangako mo ay handa mong tuping lahat. Ang dahilan ko, puon na pag-ibig mo'y di kukupas, at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Noon ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Sa ikalawang pagbasa, tinuturo ni Apostol San Pablo na sa pamamagitan ng pagkapako sa krus ni Jesus, pinawalang bisa na ng Panginoon ang kasulatan laban sa atin dahil sa ating mga kasalanan. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, noong kayo ay binyagan, nalibing kayo kasama ni Kristo at muling nabuhay na sa Kanya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling buhay sa Kanya. Kayong mga hentil na dating patay dahil sa kasalanan ay muling binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng kasulatan laban sa atin. Pati mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, ituturo ni Jesus na ipakaloob sa atin ng Ama ang anumang mabuting ibigin natin. Kung ito lamang ay hilingin natin sa Kanya. Tayo magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Sa Panginoon, ang balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Ako'y sa loob niyo. Minsan, nanalangin si Jesus. Pagkatapos niya, sinabi sa kanyang alagad, Panginoon, turuan po ninyo aming manalangin. Pagkulang ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus, kung kayo mananalangin, ganito ang sasabihin ninyo. Ama, sambahin nawa ang ngalan mo, kasi wala na sanang maghahari. Bigyan mo kami ng nakakain sa araw, at bawain mo kami sa aming mga kasalanan, sa pagkatita namin ang bawat kasalanan, at pangihap sa higpit na pagsubok. Sinabi pa rin niya sa kanila, ipalagay natin ang isa sa inyo yung punta sa isang kaibigan, isang hating gabi at nagsabi, kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay, dumating kasi ang isa kong kaibigang lalakbay, at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay. Huwag mo kong gambalain, nakatakan ang pinto, at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi ako mabababa kung bigyan kita ng iyong kailangan. Sinasabi sa'yo, hindi man siya bumangon dahil sa kanyang pagkaibigan. Babangon siya upang ibigay ang hihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumit. Kaya sinasabi ninyo, humingi kayo at kayo bibigyan. Manap kayo, pumayo, tinumbukan tayo. Sa kanyang bagay, kasusong bahan at pinupit sa mga ay mga hinang anak humingi, bibigyan siya, kung siya hihingi, kung yung sa mga luling sa iyong anak, ako yung mga natin, ibigyan sa santo sa mga humingi sa kanya. Ang mga mabuhay ng Panginoon.
Magandang gabi po to us 4 answers. What is prayer? First and foremost, prayer is communication. Sa ating mabuting balita kay San Lucas, ine-establish ni Jesus, sino ba ang tinatawag nating Diyos? Ama. He is a Father. He is not a distant God. Hindi siya malayo. Ama siya, tatay. At dahil magulang siya sa isang ordinaryong setting, perpektong setting, ang anak ay dapat malapit sa kanyang magulang. At kapag malapit ang anak sa magulang, komportable siyang kausap ang kanyang magulang. Sapagkat ganyan ang pananalangin, komportable tayo dapat sa ating kinakausap. Prayer is communication. Kapag hindi tayo komportable sa kausap, pinag-iisipan muna natin, paano ko kaya sasabihin? Ano kaya yung mga salita ang gagamitin ko? Baka kasi makasakit ako. Baka kasi ma-offend ko siya kapag hindi tayo komportable sa kausap. Pero pansinin ninyo, kapag komportable tayo sa kausap, makikipag-usap tayo kahit nakahiga ako. Kahit anong salita gagamitin ko kasi komportable ako sa Kanya. My dear brothers and sisters, if prayer is communication, ganyan din sana tayo makipag-usap sa Diyos. Kinukwento lahat. Hindi nangingimi, hindi nagdadalawang isip na magbahagi sa Panginoon. Lord, itong gusto ko. Lord, itong nangyari sa maghapon ko. Lord, tulungan mo ko. Kasi komportable tayo sa ating kausap. Look at Abraham in our first reading from the book of Genesis. May paggalang, pero tingnan nyo kung gaano siya kakomportable na kausap ang Diyos. Lord, kung may 50 mabait, gugunawin mo ba? Hindi. Lord, isa pa, kung may 40, ang kulit-kulit hanggang umabot sa may 5 tao. Sobrang komportable na kausap ni Abraham ang Panginoon. Hindi siya nagtatago. Hindi siya nangingimi. He was very comfortable speaking to the Lord. My dear brothers and sisters, that is the first definition of prayer. It is communication. And if it is communication, hindi lang ikaw ang nagsasalita sa Diyos. Binibigyan rin sana natin ng espasyo ang Diyos na magsalita sa atin. Kaya mahalaga sana yung moments of silence sa mga pagdarasal. Huwag kayong magagalit, pero maraming mga Katoliko ayaw ng katahimikan pag nagdadasal. Gusto nila laging may binabasa. Gusto nila laging may naririnig. Pansinin nyo kapag mga holy hour, kapag mga benediction, banal na oras, hindi mapapanatag ang Katolikong nakaupo lang. Dapat may babasahin. Dapat walang patlang. Kasi hindi tayo komportable sa katahimikan. O kaya wag naman magagalit ang mga matatanda. Pansinin nyo magdasal minsan yung ibang matatanda. Abagin ng Maria, pupuno ka ng grasya. Santa Maria, hindi pa tapos. Tapusin mo muna. Walang espasyo, walang katahimikan. Prayer is communication. The second definition of prayer is, prayer
is persistence, matyaga, makulit. In our gospel still, merong kwento si Jesus, merong kaibigan humingi ng tulong sa kanyang kaibigan. Ang kulit-kulit. Hindi siya babangon dahil magkaibigan sila. Babangon yung kaibigang nakahiga na dahil sa kakulitan ng kanyang kaibigan. My dear brothers and sisters, ganyan din tayo sa pananalangin. Makulit. Basta hindi ibinibigay, huwag kayong titigil. Pag hindi pa ibinibigay, huwag kayong lulubay. Sapagkat kinakailangan makulit tayo sa Panginoong Diyos. Our Lord mentioned, be persistent. Humingi kayo. Sapagkat yung matyaga lang manghingi, ang siyang bibigyan. Humanap kayo. Sapagkat yung matyaga lang maghanap, ang siyang makakakita. Kumatok kayo. Sapagkat yung matyaga lang kumatok, ang siyang pagbubuksan. Kayo ba ay bibigyan kung isang hingi lang, suko na? Mahahanap nyo ba hinahanap nyo? Kung isang minuto ko lang naghahanap, titigil ka na? Pagbubuksan ka ba agad ng pinto, kung isang katok lang, titigil ka na? Persistence. My dear brothers and sisters, kapag tayo'y nagdarasal, huwag kayong titigil hanggat hindi ibinibigay. Huwag kayong lulubay hanggat hindi ibinibigay. Minsan lagi ko sinasabi na may mga Katoliko nagtitriduo, nagnonobena, at sasabihin, Father, hindi totoo yung triduo. Father, hindi totoo yung nobena. 9 days ako nagdarasal, 3 days ako nagdarasal, pero bakit ayaw ipagkaloob ng Diyos? Titigil na akong magdasal. Sabi ko sa kanya, naku sayang, sa pang-10 araw dun ibibigay, tumigil ka pa. Sa pang-4 na araw, ibibigay na tumigil ka pa. Prayer is being persistent. Prayer is communication. Prayer is persistence. Third, prayer, you will the good of the other. Nagugustuhan mo o gusto mo yung kabutihan ng ibang tao. In our gospel still, sabi ng Panginoon, kayo ba pag matinong ama, bibigyan ba niyo ng ahas yung humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo ng scorpion, ng alakdan, kung humihingi ng itlog? Palagi nating ibinibigay ang mabuti sa taong mahalaga sa atin. You will the good of the other. Kaya ang pananalangin, dapat palagi iniisip natin ang kabutihan ng ating kapwa. What is good prayer? You will the good of your loved one. Ingatan mo ang mga mahal ko sa buhay. Patnubayan mo sila. Bigyan mo sila ng financial blessings. Ilayo sa kapahamakan. A prayer is bad kapag matalisod sana kaaway ko. Mamatay na sana yan. Dasal ba yun? Oo, pero that is bad prayer. A good prayer is, you will the good of the other. Jesus sets us an example in our second reading from the letter of St. Paul to the Colossians. Sabi niya doon, pinawi ni Kristo, pinawi ng krus ni Kristo ang kasalanan ng sanlibutan. That is willing the good of the other. My dear brothers and sisters, prayer is communication, prayer is persistence, and prayer, you will the good of the other. Father, sabi mo 4. And this is the 4th definition of prayer. Prayer is love. Di ba narinig nyo na? Kapag sinabihan ka, pinagdadasal kita, that is also a love language. For after all, what is inside true love? True love is communication. True love is persistence. True love, you will the good of the other. And so prayer is love. When you love, you communicate. Kapag mahal mo, kinakausap mo. Kapag mahal mo, binibigyan mo ng panahon.
Pansinin nyo, maraming mga tao, kapag may konting problema ang relasyon, kapag may konting problema ang pagsasama, anong ginagawa? Hindi nag-uusap. No wonder, hindi na iaayos. Hindi nagagawa ng solusyon. Yung mga kabataan, kapag may nakagalit, anong ginagawa? Ibablock kita. Ibablock. Maya-maya lang naman ibabalik ulit. Ia-unfriend kita. Pero hindi naman matitiis. Maya-maya magme-message request ulit. No? Friend request. But look at our contemporary world today. Marami, kapag may konting problema, konting sigalot sa ugnayan, hindi na nagpapansinan, hindi na nag-uusap, ayaw nang mag-usap. Love is communication. Di ba pag mahal mo, gusto mong kausap? Pag mahal mo, kahit nga abutin pa kayo ng 1:00, 2:00, di gumagawa pa ba niyan? O di ba? No, gustong-gusto mong kausap. Love is communication. Love is persistence. Kapag mahal ko, tsatsagain ko. Kaya nga yung mga nanliligaw, matyaga dapat. Kapag kayo naman ay mag-asawa na, o mag-boyfriend o mag-girlfriend, o kahit sa mga magkakaibigan, tsatsagain ko. Kukulitin ko. Kaya yung mga makukulit minsan, pag sa chat ganyan, tanda ng pagmamahal yon. Kasi mas magtaka ka na kapag hindi ka na kinukulit. Baka hindi ka na mahal. Pag hindi ka na tinatanong, baka hindi ka na importante. Ang nagmamahal, nangungulit. Di ba yung mga anak, pag tinatanong tayo ng mga magulang natin, nasaan ka na, nasaan ka na, kulit-kulit naman ang nanay ko. Yung pangungulit na yon, pagmamahal yon. O kaya yung mga magulang sabihin, mag-update ka. O kaya, di ba yung mga magbo-boyfriend ganyan, di ba, nag-a-updatean yan Ginagawa nyo ba yan? Matatanda na kasi kayo siguro. Pero, yung mga bata-bata, ga-updatean, no? Kasi, yan tanda ng pagiging makulit din, no? Kasi, yung pangungulit ay tanda ng pagmamahal. And love, you will the good of the other. Kapag mahal ko, gusto ko palaging napapainam. Kapag mahal ko, gusto ko palagi nasa magandang sitwasyon. My dear brothers and sisters, walang nagmamahal na ang gusto mo ay mapapangit ang sitwasyon ng mahal mo. Sana'y madapayan, sana'y mamatay na yan, sana'y kung ano mangyari dyan. Wala. Ang totoong nagmamahal, iniisip mo palagi ang kapakanan ng iyong minamahal. My dear brothers and sisters, 17th Sunday in Ordinary Time, we have answered the question through our readings. What is prayer? Prayer is true love. And so when we speak to God, kinakailangan dala-dala natin yung ating pagmamahal sa Kanya. Why? Because prayer is communication. Prayer is persistence. Prayer, you will the good of the other. Amen. Magsitayo po lahat. Ipapahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat, na katawan tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinapakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, na naog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Ama makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulat paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo,
sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magulian ng amatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa bawat panalangin ating itutugon, mapagmahal na Ama, dinggin ang aming pagsamo. Tayo po lahat, mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming pagsamo. Ang simbahang katolika sa pamumuno ni Papa Leon, kaisa ng mga misyonerong Pilipino, nawa ay magsikap mapalalim ang buhay panalangin. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming pagsamo. Ang mga kabataang maraming pinagkakaabalahan, nawa ay mag-ukol ng panahon sa pananalangin. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming pagsamo. Ang mga may sakit, nawa ay tumibay sa kanilang pananalangin habang nakikiisa sa pagpapakasakit ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming pagsamo. Ang pananalangin nawa natin ay matulad sa mga may gulang na puno ng pag-asa sa kabila ng mga pasanin. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming pagsamo. Ang mga tapat na yumao, nawa ay muling mabuhay kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming pagsamo. Sa katahimikan, nilapit natin sa Diyos ang ating mga pangangailangan. Makapangyarihang Diyos, ang iyong kabutihang loob ay higit pa sa aming inaasahan at sa mga pamamaraang hindi namin maunawaan. Pakinggan mo ang aming panalangin sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng Eukaristya. Tumayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapanginabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo rin nagmula at ngayon aming inihahanda sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan. Dahil hangad mong magbago sa kanyang kinamesnan na pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi
sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Manatili po nakaluhod. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, Dennis na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose, kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol, ni San Joaquin, Santa Ana, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Magsitayo na po lang. Sama-sama nating dasalin ang panalangin itinuro ni Jesus sa atin. Hanangin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw iligtas sa kasalanan, ilayo sa kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po.
Narito si Kristo ang daan, katotohanan at ang buhay, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo. Lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Aming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan, ay humihiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman, sa tulong ng panubos na ngayon iyong bigay, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Tatayo ang mga senior citizens. Ay, maiwan pala nakatayo ang mga senior citizens. Huwag nang magpanggap yung iba, mukha naman. Ayan. Kapisahan ni San Joaquin at Santa Ana, meron tayong pagbabasbas para po sa inyo. Ang katandaan ay isang biyaya na dapat nating ipagpasalamat sa Diyos. Ang mga nakatatanda ay may pagkakataon na ibahagi sa atin ang yaman ng kanilang karanasan at buhay bilang Kristiyano. Kaya kasama nila, magpasalamat tayo sa Diyos at sa kapistahang ito ni na Santa Ana at San Joaquin, lola at lolo ng Panginoong Hesus, hilingin natin na basbasan sila ng ating Panginoon.
Amang mapagmahal, basbasan mo ang mga lingkod na pinagkalooban mo ng mahabang buhay. Itulot mo na lagi nilang madama na ikaw ay kanilang kapiling upang sa nilang pag-aalala sa mga nakaraang pagkukulang, makatagpo sila ng kapanatagan sa iyong awa at sa kanilang pagharap sa nakabukasan. Manatiling matibay ang kanilang pag-asa at pagtitiwala sa iyong pagkakandili. Amang maawain, hindi mo pinababayaan ang mga tapat sa iyo at patuloy mong kinakalinga ang mga anak mo hanggang sa kanilang katandaan. Pinagkakatiwala namin sa iyo mga kapatid naming ito, na yayamang pinagkalooban mo sa nilang mahaba at kasiyasiyang buhay. Marating nawa nila ang kaganapan nito sa iyong piling sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Palakpakan natin ang ating mga senior citizens. At yung mga nakaupo naman, ipanalangin natin na umabot din tayo sa ganyang edad at masigit pa. Magsitayo tayo. Bagamat hindi naging maganda ang nakaraang linggo dito sa ating bansa, dito rin sa atin sa Malolos, marami pa rin pa tayong dapat ipagpasalamat. Salamat buhay pa. Salamat may nakakain naman. Salamat may mga tumulong. Salamat may mga nangamusta. Hindi man madali ang nagdaang linggo, di man easy para sa atin ang nagdaang linggo, marami pa rin tayong dapat ipagpasalamat sa Diyos. Aawit tayo ng awit sa pasalamat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Pagpalain kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Papurihan natin ang Panginoon. Nuestra Señora del Carmen, mahalaina namin, patron ng makasaysayang simbahan ng Pastorin, pagpalain mo po ang parokya, gabayan ng aming pamilya, tulungan mo kaming lubos na magmahal, sa kapwa kami ay patnubayan sa aming paglalakbay. Nandito kami sa iyong anak na si Jesus, kasama ng Diyos Ama at ng Espiritu Santo, mga anghel at mga banal. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang
Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kalikasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan